Nakabuo nga ako ng isang sobrang lupet na theory patungkol sa mga mangyayari sa future chapters ng Boruto manga. Sa chapter 75 at sa latest chapter 76 nga ng Boruto manga ay in-reveal nga sa atin na ang balak nga ni Amado ay gamitin si Kawaki upang lagyan ng karma ang isang cyborg na gagawin nitong si Amado upang ma-revive o muling ma-resurrect ang anak ni Amado na si Akebi. Dahil yun nga yung final goal ni Amado, ang muling buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Ngunit paano kung sabihin kong hindi talaga yun ang final goal ni Amado? Paano kung may iba at maitim talaga yung tunay na balak ni Amado? Bakit ko nasabi? Alamin. Sa chapter 75 nga ng Boruto manga, ikinuwento nga sa atin ni Amado yung storya ng kanyang paghihirap upang iligtas ang buhay ng kanyang anak na si Akebi na nagkaroon nga ng sakit at namatay, na kanyang sinubukang i-revive gamit ang teknolohiya ng cloning na naging unsuccessful o hindi nga naging maganda ang resulta. Ngunit dahil nga sa divine arts o shinjutsu ng Otsutsuki clan na ipinakita sa kanya ni Ishiki o Jigen, nabuhayan nga ng loob si Amado dahil sinasabing ang divine miracles nga daw na kayang gawin ng mga Otsutsuki sapat na para buhayin ng isang namatay na nilalang. Sa sinasabi nga ni Amado sa nakaraang chapter, ang anak nga niyang si Akebi ay maaaring muling mabuhay sa pamamagitan ng karma ni Kawaki na ilalagay ni Kawaki sa isang clone na ipoprovide ni Amado. Ngunit sinabi nga din ni Amado na wala nga daw siyang kasiguraduhan kung ang tunay na anak niya ang marirevive o isang Otsutsuki na maaaring maging kalaban o threat sa Shinobi World. May paiyak-iyak pa nga dito si Amado sa chapter 75 at 76 pero base nga sa body language na ipinakita dito ni Amado na pagtatakip sa kanyang muka nung siya ay umiiyak kuno o parang pinagtatakpan na rin niya yung kanyang tunay na mga balak. Isa nga yan sa mga pruweba ko na si Amado nga may ibang balak at nagsisinungaling talaga sa atin. Pangalawang pruweba ko nga dito yung pag-uusap ni Boruto at Momoshiki sa chapter 75 at 76. Alam nga kasi ni Momoshiki na ang enchant o love charm ability ni Ada na kayang akitin ng kahit sinong mortal na nilalang hindi parte ng divine arts o shinjutsu ng Otsutsuki clan. Taliwas sa sinasabi ni Amado. Ibig sabihin nagsisinungaling nga si Amado ukol dito. At sa chapter 76 nga ng Boruto manga, nabanggit nga ni Momoshiki na ngayon nga alam na daw niya kung ano talaga yung pinagmulan ng abilidad ni Ada na sinasabi nga ni Amado na isang abilidad daw ng mga Otsutsuki. Ngunit hindi nga tinuloy ni Momoshiki yung pag-iisip niya kaya nga hindi rin ito nalaman ni Boruto at pati na nga tayong mga fans at manga readers nabitin. So kahit nga hindi tinuloy ni Momoshiki yung pag-iisip dito sa utak ni Boruto na hindi nga natin nalaman kung ano, mayroon pa rin tayong clue ukol dito. Maaari nga guys na ang love charm o enchant ability na Ada ginawa mismo ni Amado gamit ang advanced scientific ninja tools combined with a little Otsutsuki ability na nakuha ni Amado mula sa iba't ibang mga Otsutsuki DNA na kanyang nakuha mula kay Shibai at sa DNA din ni Ishiki Otsutsuki. Hindi yan sure pero hindi nga yan yung pinakapunto at mahalagang part ng theory na ito kaya kahit hindi natin masyadong lagyan ng detalyan, pwede na yan for now. So dito na nga tayo sa exciting part. Ang best part nga ng theory na ito guys yung sinasabi nga ni Amado na data daw ng kanyang anak yung inilagay niya sa karma ni Kawaki. Ngunit ang totoo hindi talaga ito data ng kanyang anak, kundi sariling data mismo ng utak ni Amado o DNA ni Amado na inilagay niya sa karma ni Kawaki. So ano naman yung gagawin ni Amado dito? Atin niyang matatandaan sa chapter 75 na sinabi nga ni Amado na hawak nga daw niya ang katawan ng Otsutsuki God na si Shibai Otsutsuki. Siya nga yung nakakaalam kung nasaan ito at siguradong sa past o nakaraan siguradong nakita niya na ito at nahawakan at na-examine o napag-aralan. Sigurado ako dahil itong katawan nga ni Shibai Otsutsuki yung ginamit ni Amado para lagyan ng mga kapangyarihan ng Otsutsuki si Ada at Daemon na dahilan nga kung bakit godlike din ng abilidad ng magkapatid na ito dahil nagmula nga ang abilidad nila mula kay Shibai Otsutsuki, meaning yung sinasabing clone ni Amado na gagawin niya mismong katawan ni Shibai Otsutsuki na isang Otsutsuki God, or at least gagamitin ni Amado yung ibang parte o kukunin niya yung DNA nito para makagawa ng bagong clone. At yung clone nga na ito magiging isang cyborg na sobrang tindi ang lakas, mas malakas pa kay Ishiki, Kaguya, Momoshiki at siguradong pati na sa Baryon mode dahil gawa nga ito sa genes at DNA ng isang Otsutsuki God. At knowing na gawa nga ito sa isang pure Otsutsuki at high ranking dahil sa God status ng katawan na ito, nahahaluan pa ni Amado ng scientific ninja technology gamit nga ang cyborg God clone na ito maaaring inuutulang tayo ni Amado at ganun din yung ginagawa niya kay Kawaki. Maaaring inuutulang talaga ni Amado si Kawaki na ire-resurrect niya yung kanyang anak pero in fact si Amado lang din yung gagamit sa katawan na ito. Bakit?
Alam naman nating lahat na si Amado ay mahina physically. Hindi siya isang ninja, umaasa lang siya sa scientific ninja tools para protektahan yung kanyang sarili. Pero sa mga katulad nga ni Code at Damon na may mga matitinding lakas, alam naman natin na kaya nilang patayin si Amado nang walang kahirap-hirap. At dahil sa kakulangan ng lakas at kapangyarihan, maaaring nag-aasam nga rin si Amado ng kapangyarihan. At gamit nga ang karma ni Kawaki, maaari niyang i-resurrect ang kanyang sarili sa katawan ng isang Diyos. At maaari nga itong magawa sa pamamagitan ng karma ni Kawaki, na kung saan sinabi nga ni Amado na ang DNA nga daw ng kanyang anak yung nakalagay sa karma ni Kawaki. Pero ang totoo ang nakatago talaga sa loob ng karma ni Kawaki ang data at genes or DNA ni Amado. At kapag nag-resurrect nga dito sa katawan na ito si Amado, maaari nga niyang ma-access ang kakayahan ng Shinjutsu o Divine Arts, ang mga abilidad ni Shibai o Tsuki. Maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Bukod dyan, gamit niya ang Shinjutsu magagawa niya ring buhayin mismo ang kanyang namatay na anak. Kaya kahit ang tunay na goal nga ni Amado i-resurrect yung kanyang anak, ito pa rin yung pinaka the best option para sa kanya. Ito yung paraan na mas siguradong magiging successful ang plano ni Amado para sa kanyang anak. Kaya malaki ang tsansa na ito yung rutang tatahakin ni Amado, na dahilan nga kung bakit siya nagsisinungaling sa mga sinasabi niya sa mga latest chapter. Agree ba kayo? Kung agree kayo, huwag kayong mahiya na pindutin ng like, follow, and subscribe dahil magandang theory nga tong ating nabuo. Panoorin nyo rin yung ating nakaraang video tungkol dito.